Alright, good afternoon guys. Welcome back to Burns Moto. So for today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Muzon. Sa video na to, samahan nyo ako guys, puntahan natin ang isa sa pinaka dinadayong pasyalan ngayon dito sa Malabon. Libre na, malawak pa at presko. So samahan nyo ako guys, punta tayo ng Dampalit Mega Dike. So mula dito sa Muzon, dito tayo dadaan papuntang Barangay Dampalit. So tara. So kung nakikita nyo yung lugar na to, ang Malabon talaga is consist of waters, kasi malapit talaga to sa tubig, malapit to sa dagat. Since ang Malabon at Navotas ay almost malapit to sa Manila Bay. Yung kabila niyan is Manila Bay na, dagat na talaga. Kaya kung makikita nyo rito, mostly yung part ng Malabon is tubig. Kaya talagang binabaha din talaga siya ever since. Pero yun nga, yung pupuntahan natin ngayon, yung Dampalit Mega Dike, ay isa sa mga project dito sa Malabon para maging solusyon sa baha. Yun. So nakita natin, nadaanan natin yung arc ng Barangay Muzon. So we are now entering Dampalit. So dito ko piniling dumaan guys, kasi dito isang diretso lang, dire-diretso lang to, wala ka na masyadong dilikuan. Tsaka kung halimbawang galing ka ng Letre or galing ka ng Barangay Tonsuya, ito na yung pinaka fastest way papuntang Mega Dike. So dito medyo makipot yung kalsada. If you're going to see, lang siya para siyang one way na medyo may konting uwang, since looban na talaga to. Itong Dampalit guys, malapit na pala to sa malapit na to sa papuntang Bulacan. So yun, nandito na tayo sa crossing and diretso lang tayo. MC Son Street. Dito tayo diretso. I'm sorry, MC Oson pala, sorry. MC Oson Street, dito tayo diretso. Mula doon sa crossing kung galing ka ng Barangay Muzon. So diretso lang yan. Hindi ka muna liliko. Tapos bigyan ko na rin kayo ng idea guys, kasi meron dalawang entrance papasok ng Mega Dike. So dadaanan natin yung dalawang yan. Bibigyan ko kayo ng palatandaan para hindi na kayo mahirapan kung pupunta kayo rito, di ba? Ito yung unang palatandaan na dapat nyo tandaan guys. Pag nakita nyo yung signage na yan, yung nakalagay na botika, yung unang kanto dyan, or yung unang gate na green, yan, kung nakikita nyo, ayan, maraming pumapasok guys. Yan, eto yung entrance, yung unang entrance na Mega Dike. So nakalagay dyan yung oras nung opening ng Mega Dike. So open sila ng 4 AM hanggang 4 AM hanggang 7 PM ng gabi. So pwede dyan pumasok yung mga motorcycle, bicycle, e-trike, tsaka quad trike lamang. Pero hindi tayo dyan dadaan guys, doon tayo dadaan sa kabilang entrance. So ito, pwede kayong dumaan dyan, optional dyan, pero doon tayo dadaan sa kabila para dyan na tayo mamaya lalabas. So diretso ka pa, kung dito ka dadaan sa kabilang entrance, actually malapit lang naman, kaya hindi ka na rin maliligaw. Okay, so ito yung unang-unang mong makikita. Itong unang-unang kanan, meron ditong signage, this way to Mega Dike. Dito ka papasok guys. So ito yung tatandaan nyo. May signage naman niya, kaya hindi na rin kayo masyadong malilito. Susundin nyo lang yan. And kaya ako piniling pumasok dito kasi para pag ikot natin mamaya, doon tayo lalabas sa unang gate na pinakita natin kanina sa video. Ito yung entrance na to guys, medyo rough road. Yung pinakapapasukan mo, kaya medyo dahan-dahan lang. Yan, kung nakikita nyo, dagat na talaga yan.
palaisdaan yan guys, kaliwat kanan. So yung part na to medyo masukal, tsaka uneven yung kalsada nila, kaya medyo daan-daan lang. Ayun, may nagpapalipad ng saranggola. So yun, sa part na to, dito na magsisimula yung kalsada. Alright, so dito sementado na to hanggang dun sa kabilang sa kabilang dulo. Ayan, if we're going to check, makikita nyo talaga may mga shipwreck pa dyan. Ayan, tapos may mga mangilang-ilang bahay na nandito rin sa gilid. And then pasyalan to ng mga nagja-jogging, gusto magpahangin, relax. So dito sa part na to wala na masyadong tao, since dulo kasi to nandoon yung mga tao sa bandang gitna. So yan, if we're going to check, wow, papress ko ng hangin dito. Tingnan natin yung mga ibon guys, ang dami Galing, di ba? Parang akala mo wala ka sa Metro Manila. Medyo malalim yung tubig sa side na to. Yan, so dito sa bandang likuran, may mga kainan na pailan-ilan. So ito yung side na to, ito yung palaisdaan. And then itong side na to, palaisdaan din ito na konektado sa dagat. So medyo rough road. May mga malaking dito, bangka. Yun, mataas ang tubig ngayon guys, high tide sa kabilang side. Marami rin palang mga dito, mga nangingisda, especially kapag weekends, maraming tao dito. Tuesday kasi ngayon, Tuesday ng hapon, so wala masyadong tao ngayon at mga estudyante nasa eskwelahan. Pero usually kapag Friday, Saturday, tsaka Sunday, puno to, maraming tao rito. Andiyan yung mga nagja-jogging, yung mga mag-anak na pumapasyal dito, mga bikers, motorists. Yan, nandito yan sila. Ang taas ng tubig Kung mapapansin nyo guys, ang haba rin, di ba? Yan, so dito yung part na to, dito na magsisimula yung mga usually nandito na yung mga tao, dito na sila humihinto, tumatambay. So parang ito yung pinakagitna ito yung pinakagitna nung mega dike. May bahay dun sa gitna
Ayan guys, may mga nagtitinda rin pala dito ng mga seafoods, yung mga limasag, hipon, tsaka mga isda. Kaya pwede ka rin makabili dito ng mga pang ulam-ulam. Yan tulad yan. Masag 100 Talimango. Ayan guys, no, napaka-presko ng lugar na to. At saka maganda kasi dito, libre to guys, wala ditong entrance. Magdadala ka na siguro ng extra pera kasi syempre pag kumain ka. Tsaka maganda rito, yan, makikita nyo meron silang desk dito. So galing to ng City of Malabon. Tapos ito yung signage nila na I Heart Dampalit. Ayan, may mga nagpapa-pictures dyan. And then sa kabilang side, kung nakikita nyo, may mga lambat dyan. So yung mga lambat na yan, bali pala isdaan yan. So sign yan na may mga lamang isda yan, kaya may mga nakaangat na lambat na itim dyan. And then yung kabilang side, eto na yung dagat. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung kabilang side na yon, yung kahabaan na yon na puro mangrove. Yung part na yan actually part na ng Nabotas yan eh. So yan, and then yun may mga siguro mga lumang bahay dyan. Siguro before may mga barangay yan dyan or mga bahay yan dyan. Syempre nung lumipas yung panahon, tumataas talaga yung tubig. So yan. Alright, so dito banda, kung makikita nyo, marami ng mga nagtitinda paunti-unti. Kaya dito guys, makakapag-relax ka, presko, mahangin, hindi masyadong polluted ang lugar na to since open air nga. Kaya pag umaga, masarap magpa-araw dito, lalo kung may makasama kayong mga bata, yung may mga sakit na gusto magpa-araw or magpahangin, maganda tong place na to. So puntahan to, hindi lang ng mga taga Malabon. Usually mga pupunta dito, mga taga ibang lugar pa, especially mga nagbabike, paborito na yung lugar na to. And then maganda rin pala dito sa lugar na to is may nagro-rondang pulis dito guys. So yung pulis dito umiikot. Ito mga numero na yan na nakikita nyo, ito yung mga stall na pinaparentahan dito sa lugar na to. So yung mga sa mga kababayan natin na gustong mag-try or kumuha ng pwesto dito, siguro mas maganda kung itanong nyo sa desk nila, sa service desk, sa booth sa gitna. So dito sa side na to, ito na, dito na yung mga kainan. Yan, may mga Loming Batangas, Andy Fried Chicken. And dito may mga ihaw-ihaw pa. No, sarap. Bawal lang magdala ng alcoholic drinks dito, alam ko, since public place to. So yan, may mga pares dyan, kape. Yan, ito na yung side na maraming ito na yung side na maraming kainan. Sabi ko nga sa inyo, yung kaninang bungad, usually wala na masyadong tao ron, pero nandun yung mga gustong mag-jogging. Yung mga mag-anak naman na food trip yung hanap, yan dito sa side na to.
daming tao guys. Ayun, sinasabi ko yun yung mga pulis na nagroronda dito. So yan, so safe din talaga yung lugar na to. Masarap din tambayan. Lakas ng hangin, presko, pakalamig. So ang main purpose talaga ng dike na to is syempre ito yung pinaka flood control system ng Malabon para hindi na lumubog yung bayan ng Malabon kapag tag-ulan tsaka pag may bagyo. So ang laking tulong nung natapos to actually. Mula nung matapos ng dike na to, medyo nabawasan na rin kahit paano yung pagbaha sa bayan ng Malabon. So astig yun. And ito na yung dulong part na pa-exit. So ang exit natin dito is yung kaninang gate na green dun sa umpisang part ng video. So yun nga sabi ko, doon tayo umentrance sa kabila para pag exit natin rekta tayo palabas, diba? So yun, medyo rough road din dito ng konti pero kaya naman kasi pinakalupa niya matigas na. Ayan, ito na yun. Ito na yung kabilang dulo na may gate na green. So, ayan, nakasulat dyan, private property. So, dito tayo dadaan. Sakto lang yung motor natin. And there you go. Labas na tayo ulit. Ito, MC Oson Street ulit to. Ito yung sinasabi ko sa inyong butika kanina na signage. So yun, di ba? Napakadali pumunta dito guys. So sa lahat ng mga taga Kamanava, tsaka sa lahat ng mga gustong bumisita dyan sa Mega Dike, punta kayo guys, libre yan, walang bayad. Dala lang kayo ng extra cash para syempre pag gusto nyo kumain doon sa loob. Tsaka kagandahan doon, sabi ko nga, may mga kapulisan tayo doon, so safe. Siguro doble ingat lang pag nandun, wag magpatakbo ng mabilis na maraming mga kabataan, di ba? Hindi may iwasan na minsan biglang maghaharutan, maglalaro, tsaka maraming nagbabike dun sa loob. So kailangan medyo mabagal lang yung takbo. Alright, so ayun, maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to. And again, my name is Burns Moto, na laging nagsasabing there's more to life, people. At nandito tayo sa crossing. So sa kaliwa dito yung papuntang Ubando, palabas ng Valenzuela. Sa kanan dito yung papunta ng Malabon, papunta ng Hulo. And then pandiretso na to is yung Barangay Muzon. So dito tayo diretso, palabas na tayo. Thank you brother. Alright, thank you so much. God bless everyone.